Kapag may mga delivery rider na nagpapa-add sa inyo, huwag kayong mag-a-add. Kung ano yung nandun sa delivery fee, yun lang ang sundin nyo. Kasi mamimihasa yung mga delivery rider na ganyan, mga nagpapa-add ng 50 para i-rush yung delivery. Modus yan. So ayun, maraming nagre-request na gawang ko ng content yung 3 booking hanggang 4 na booking. Ito, ginawan ko na siya ng content para malaman ng mga kapwa ko delivery rider na pwedeng pagkakitaan additional income yung cyber booking. At ano yung gagawin nyo. Tapos, sa mga nagko-comment dito, sa ginawa natin na to na modus, gano'n naman talaga ang ginagawa ng mga customer eh. Yun ang iniisip sa aming mga delivery rider. Kasi ako, talagang nagpapa-add ako kapag rush delivery. Kinakausap ko customer kasi may mga customer na willing mag-add para mapabilis lang yung item. 50 pesos, maliit na bagay yan. Yun yung gusto kong iparating sa video. Kaso lang yung mga kapwa ko delivery rider o yung mga ibang nagko-comment na hindi pinanood ang buo yung video, sa unahan lang. Siyempre, kailangan panoorin. Bakit sinabi mo modus ito yung mga delivery rider? Dapat curious ka, di ba? Hindi magko-comment ka agad ng yung iba nga. Ano lang eh, yung title pa lang eh, yun na lang yung pinagbasihan. Pero ang talagang gustong iparating ko sa video na yon ay yung mga customer na iniisip kami na modus kami dahil nagpapa-add kami ng delivery fee, hindi nila alam, mas malaki pa yung kikitain namin kung sakaling hindi sila mag-add, tapos yung item nila hindi nagmamadali. Yun yung gusto kong iparating sa video na yun. Kaso, nakaintindi naman, marami namang nakaintindi, hati naman, marami namang nakaintindi na yun yung gusto kong iparating ng video na to. Pero yung iba, talagang may titid lang talagang utak o hindi sila nakakaintindi ng ganong paliwanag. Pero hindi ko rin masisi kasi kung unahan lang yung napanood nila. Tapos sa video na to, bago ko ipaliwanag yung 4 na booking kung paano ko siya ginagawa at isang account lang yung gamit. Maraming salamat sa mga nag-comment. Binabasa ko yung mga comment nyo. At pasensya na sa mga nasaktan. Akala nila wala akong pinapanigan dito, wala akong pinapanigan na lalamove, hindi ko pinapanigan ng mga delivery rider din. Kasi kahit gaano ka ganda, kahit gaano kataas yung rate na bigay sa atin, isang booking lang yan, maniwala ka. Pero yung ngayon, mababa yung rate talaga natin. Talagang mababa. Pero kung gagawan mo ng diskarte, lalaki ang kita mo, syempre. Kasi ito, tingnan nyo, yung mga saver, akala nila, mababa lang yon. Hindi ako against sa rider, hindi rin ako against sa lalamove. Hindi rin ako kampi sa lalamove, hindi rin kampi ako sa rider. Nasa ano lang ako, basta yung diskarte ko, yun lang. Kasi negative na nga eh. Ibig sabihin, negative na yung ating delivery fee. Mababa na eh. Bakit pag-iisipan mo pa ng negative mismo? Ang gawin mo, take advantage mo yung ganong sitwasyon. Yung pagiging negative ng isang sitwasyon, gawin mong positive. Paano ko nasabi? Paano mo gagawing positive yun? Adi, yung mga saver, pagkukunin mo, tapos pagkakausapin mo na dapat din nagmamadali para maraming booking ka. Yun yung ginagawa ko na hindi nila nalalaman. Akala nila, 2 account ko na ginagamit kaya nakaka-4, 3 booking ako. Pag bumababa ako ng Bulacan, Santa Maria, Bulacan, pababa ng Manila, 4 hanggang 5 booking ang dala ko. Hindi sa pagyayabang yan. Papaliwanag ko sa inyo kung paano ko siya nakukuha. At kung hindi nyo naintindihan yung paliwanag dito sa video na ginawa ko, kaya ko lang din namang sinabi kong modus yung kasi yun yung iniisip ng mga customer, yun yung gusto parating ko sa video na yun. Yun yung iniisip nila na minumodus namin sila pag humihingi kami ng delivery fee. Pag sinasabi namin, allowed kami double booking, sinasabi ng customer, minumodus namin sila. May video ako niyan, kahit hanapin nyo, nung front ako yung customer, sabi ko sa kanila, hindi kami modus kasi allowed kami double booking. Sa mga hindi nakaintindi sa video na yun, pasensya na. Pero itong triple booking hanggang 4 na booking, ginawa ko to para sa mga baguhan na gustong malaman kung paano ko siya ginagawa. So sa mga baguhan dyan, ang ginagawa ko, ang una kong kinukuha dyan, saver. Tapos ang ginagawa ko, kinakausap ko ang customer. Paano nga ba makipag-usap sa customer? Ganito. Naka-saver booking po. Kasi ang saver booking po, allowed po kami hanggang 4 na booking. Thank you po. Pick upin nga lang, sir. Thank you po. Pagkatapos kong pick upin yung unang item, 2 yan, 2 drop-off. Ang kukunin ko dyan, saver o kaya regular. Siyempre, kung walang saver na lumabas, regular ang kukunin ko. Pero yung regular na yun, kailangan kausapin ko rin yung customer na dapat hindi rin siya nagmamadali. Doon na ba? Doon na, ma'am? Okay. Thank you, ma'am. Ito pa. Ma'am, okay lang sabayan ko to, ha? Hindi naman nagmamadali. Apo, pagdating ko na lang po ito. Thank you po. So, yun, ang dala ko ngayon ay isang saver na 2 drop-off, Valenzuela, at isang regular na Valenzuela. Tapos nakakuha ako ng isang South Caloocan. Yan, medyo magkakatabi lang yan. Dito dapat alam mo yung mga lugar para hindi ka mahirapan, para hindi masyadong tumagal yung drop mo. South Caloocan to, then biniyahe ko na kasi 2 regular na at saka isang saver.
mahirapan ka na yan. Dapat mauna mo talaga yung saver. Kaso, nauna yung regular na makompleto, dalawa, mahirapan ka na kumuha ng saver. 3 booking na po yan. Kung makikita nyo po, ayan, screen recorder yan, talagang ongoing. 3 booking. Habang nasa biyahe ako, nakaabang yung aking application. Nakaabang ang aking application para pag may lumabas sa saver, kukunin ko. Then may lumabas sa saver, papunta ng Santa Maria, Bulacan. Sakto, pauwi na ako nito. Kasi kahapon pa po ako bumabiyahe niyan. Hindi ako umuwi nung alas 4 ako ng hapon bumiyahe. Tapos hanggang ngayon, umaga na, alas 10 na. So yun, naka-screen recorder, 4 na booking, ongoing lahat. So yun, maraming salamat sa inyong panood at sana naliwanagan kayo kung paano tayo kukuha ng 4 na booking. Dapat kausapin niyo yung customer kasi lugi talaga tayo. Hindi mo nagmamadali. Ang ginagawa ko dyan at tayo kinakancel ko po yan. Di bali nang bumaba yung rate po natin kasi wala, lugi tayo eh. Talagang mababa yung rate natin. Kailangan natin gawa ng diskarte. At sa mga na-open doon sa video natin na una, pasensya na po kasi at talagang gusto ko lang paratingin sa video na yun kung papanoorin nyo hanggang dulo. Buti na lang hindi nagpa-add yung customer, hindi nag-add yung customer. Kasi kung nag-add yung customer, 50 pesos lang yung aking kikitain doon. At least kung hindi nag-add ang customer, okay lang sa kanya na wag madaliin, wag i-rush yung delivery. Nakakuha pa ako ng 3, di ba? Ay, nakakuha pa ako ng 2. Yung 2 na yun, kumita ako ng 600 doon. Kesa sa 50 pesos na i-add dapat niya. Maraming salamat sa iyong panood. Mag-ingat kayo lahat and God bless.